January 15, 2021. Ngayon ay Biyernes ng unang linggo sa karaniwang panahon. Basahin natin at pagnilayan ang salita ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig, sapagkat hindi nila iyon pinaniwalaan. Tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, "Sa galit ko'y aking isinumpang, hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko." Sinabit pa niya ito bagamat tapos na ang kanyang pagkalikha sa sanlibutan, sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Kaya't magsikap tayong makapasok at makapamahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sinuman sa atin para hindi mabigong tulad nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral, at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi yaong utos, ang matatag na pag-asa'y ilalagak nila sa Diyos, at ang dakila niyang gaway, hindi nila malilimot. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat pumaris na matigas ang damdaming sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Alleluia, alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, anupat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo."
May naupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang nanggigilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakikita ng ganito," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.